Ayun! At least naging honest si David Licauco, ha? Charot! Ay, magandang araw, magandang gabi, umaga. Diyos marahay na buhay sa tuyong. Diyos marahay na buhay sa tuyong gabos. Mga kapwa ko, uragong kapwa ko Bicolano all over the world. Ako ang unicorn, Papa Unbearable, Ambet Nabus dito sa Unbearable Channel. Uy, pa-thank you muna ako bago natin pag-usapan ng Barda, ang Barbie Fortes at David Licauco. Pasalamatan ko muna ang ating mga sponsors, di ba? Kasi naman nitong mga nakaraang araw o linggo, talaga namang napakasipag nilang mag-contact sa akin. O, di ba? Mama Shakeable Revilla, thank you very much. Si Papa Licious Strike, mga kapwa ko taga Bacoor, hello po. Si Dr. Pong Magtibay at kasama ang kanyang pamilya nasa Paris. Sa Paris, nag-i-enjoy sila ng kanilang bakasyon at talagang buti na lang inassign niya kami ni Niyong dun sa mga colleagues niya dun sa kanyang dental clinic para ayusin ang braces ng anak ko. And si Dr. Sheila Ricasata, Dr. J. Ricasata ng Faces and Curves, pati na rin po mga kapamilya po namin sa Faces. Mga 3 linggo na rin ako hindi nakakadalaw. Busy, grabe. Kasi nga po, anong tawag dito? Itong June na to, ay bago matapos ang June, ang aming grupo po ay may sinusulong at may tinutulungan na mga kaibigan. O sige, didiretsuhin ko na kami yung core group na nag-aasikaso ng mga dokumento at marami pang ibang bagay na required o requirements ng National Commission for Culture and the Arts para sa sinusulong po namin, para sa bid natin for ATV o Vilma Santos para sa National Artist for Cinema or Film and the Broadcast Arts. O diba, taray, marami. So papasalamatan ko na lang yung iba pang naging kasama namin dyan, lalo na yung mga pa-unlock na mabigyan po kami ng endorsement. O diba, dahil talaga ako, kinarir ko talaga. Kaya nga nakalimutan ko yung mga video interview ko na ang hahaba. Medyo nahirapan po ako dahil sa oras nga. Ay, sayang talaga. But anyway, eto na tayo. Maraming salamat sa imbitasyon sa amin para sa grand press ko ng latest movie ng Barda na ipapalabas na ngayong July 10 sa mga sinihan. Abangan nyo, baka paglabas na ito July 10. Ang That Kind of Love, oo, naganda. Sinut pa ito sa Korea, ha? Ang taray, ha? Na pinagbibidahan nga po ni na David Licauco and Barbie Fortesa sa direksyon ni Catherine C.C.O. Camarillo. O, diba? Si babaeng director po ito na talaga namang napakamasigasig at saka talagang laging sinasabi na yung paggawa ng pelikula ay talagang nasa puso niya. So, ang production nito ay ang Spotlight Entry. Spotlight Entry. Tama. Tama ba ako? Yun yung outfit. Pocket Media Productions, Spotlight Entry. Ito yung festival na sinalihan nila sa Japan. Pocket Media Productions Incorporation and Pocket Media Films. Yun, tama. Yun yung nag-produce. At syempre pa, alam natin lahat na dahil malakas, isa rin sa malakas na tandem na pumailan lang ngayong 2023, 2024 sa industriya ng telebisyon at sa telebisyon nagsimula itong Barda, tambalan ni na Barbie at David. Naaaliw ako dito kay David for the simple reason na alam mo yung kahit pinipili siyang pigain ng mga ilang kasamahan sa panulat na magsalita siya o sagutin niya yung tanong tungkol sa kanyang private na buhay, pagkakaroon niya ng girlfriend or what, talagang hindi niya ni-reveal, hindi siya nagsalita. Basta ang tinura na lang niyang sagot is, he is happy right now, and masaya ang buhay pag-ibig niya. Hindi na kailangan pang mag-elaborate. May mga ibang makukulit lang kasi talaga. Ako minsan nangungulit din, na talagang siguro gustong marinig mismo sa bibig ni David ang mga gusto nilang marinig. But anyway, sa nakaraang press ko ng That Kind of Love is si tuloy ang naging spokesperson niya, parang naging spokesperson niya si Barbie Fortesa, na pinaliwanag ni Barbie na naiintindihan niya at nauunawaan yung sentimiento ni David pagdating sa mga ganong tanong
kasi siya, ay alam niya yung feeling ng, alam mo yun, naiipit or may pinanggagalingan yung emosyon na sasabihin ko ba to, magre-reveal ba ako or what? Kasi bilang si Barry naman natin, na for the longest time, alam namin more than 7 years na sila sa totoong buhay ng kanyang boyfriend na si Jack Roberto. Yan, si Jack Roberto na alam natin na masayang-masaya sila. In fact, sa mga previous nating episodes, sinasabi nga natin na alam mo yon, pinag-uusapan na nila ang tungkol sa future nila. Tapos, di ba, nagkaroon ng parang housewarming ba? Hindi pa. Groundbreaking. Yung papatayuan ng bahay ni Barbie, gano'n. Tapos, masabi mga kwento tungkol na sa mga gano'n. At yung mga pamilya nila ay gano'n ka-close. Pero, sa TV, ang nag-click ay yung tambalan nila ni David. So, ibig sabihin, syempre, hanap buhay, trabaho mo yan, profesyon mo. Nagkataon lang na mas maraming kinilig sa naging tambalan ni Barbie at saka ni David dun sa Maria Clara at Ibarra na series, at nagtuloy-tuloy pa yon, nasundan pa. And alam natin sa mga susunod na araw, meron din silang pagsasamahan, yung Pulang Araw. Susunod na araw, Pulang Araw na kaabang-abang din, isa sa mga kaabang-abang na mga drama series sa Kapuso Network. So, natural, kayo magkatambal, may mga eksena kayo doon na, alam mo yon, although sa personal na buhay, na isa-separate talaga. Doon ako hanga din ako dito kay Barbie, kasi nagagawa niyang balansehin na iparamdam at ipakita pa rin na hindi naaapektuhan yung relasyon nila ni Jack ng tambalan nila na ina-appreciate at ina-admire ng napakarami mga tagahanga. Kaya nga click sila ni David. And at the same manner na si David naman, siguro gusto rin niyang protektahan at pangalagaan yung personal niyang buhay pag-ibig at kung ano man. So, naaliw ako doon dahil naging spokesperson ni Barbie itong si David sa mga pangungulit o sa tanong na gustong na pigain si David. Napaliwanag ng maayos ni Barbie at hinangaan ng marami nang nandoon si Barbie Forteza. Pero pareho ko silang hinangaan ni David, kasi si David nga, sa pagpakiusap niya na respetuhan na lang po tayo, ganito talaga ang buhay natin sa showbiz, hindi naman lahat pwedeng ikalkal or alam mo yon, ibenta or ikalakal dyan sa publiko. Kasi lalo ngayon na ang social media naman ay napakabilis na, lalo na ngayon ang social media naman ay alam mo yon, mabilis sa mga pangyayari. Actually, yung mga netizen nga ang gagaling at ang uhusay na nababalikan pa nila yung mga luma ng mga emote o kung ano mga literato dyan o video dyan. So, masaya lang. And naging usap-usapan pa rin ang pagiging sobrang honest din pagiging honest ni David nung sinagot niya na napipikon siya at inamin niya na napipikon siya kapag may mga, alam mo yon, normal na tao, yung mga taong binabas siya sa kanyang pag-arte, na talaga namang nung nagsisimula pa lang talaga ito si David, talagang ang dami niyang challenges na hinarap at narinig at nabasa hinggil sa paraan ng style ng pag-arte niya na para sa iba ay bano, para sa iba ay ampaw o hamonado. May mga ganun silang description sa klase ng pag-arte ni David. Sabi ni David, nung una, pinababayaan lang na niya. Pero pag sa feeling naman niya ay ginagawa niya naman yung trabaho niya ng ayos, base na rin sa natutunan niya at binibigay na direksyon sa kanya ng kanyang mga nagiging director at mga writer at mga artist ang nakakasama, feeling naman daw niya kahit papano ay nag-improve siya. Sana naman daw na-appreciate din yun. Hindi lang yung pagiging, hindi niya siguro magaling ng aktor ang nakikita. Diba? Kaya siguro nasabi ni David na napipikon siya. But anyway, to cut the story short, itong pagsasama nilang ito sa pelikula, ito naman yung hamon namin sa mga kanilang subscribers, sa mga supporters nila, lalo na yung mga Barda fans na siniship sila in everything, na alam naman natin na kahit imposible sila sa totoong buhay, napapasaya nila tayo kahit on-screen TV man yan. And this time, tumawid na sa pelikula. Kaya hamon ko naman sa inyo na patunayan naman sana ninyo na
tangkilikin ito, i-appreciate. Kasi sabi naman ng mga nasa production, kagaya ng direktor at mga writer nito, maayos naman yung pelikula na shoot pa nga nila sa Korea at inihahandog nila ito para talaga sa mga tagahanga ng Barda. Particular, mga fans ni Barbie Fortesa at ni David Licauco. Although, ang mga ibang kasamahang artista dito ay talaga namang nagbigay din ng magandang salita na isa ito sa mga produksyon na sabi nila kaabang-abang lalo pangat sa Korea, South Korea ito ginawa. Andiyan dyan si Ginoong Altantay, si Arlene Mulak, si Jeff Gaitan, si Divide Ausina, si Ivan Karapiet, at si Kyla Estrada. Si Kyla, ang daming projects na Kyla, no? Ito yung magandang anak at napakahusay na umarte na anak ni Janice de Belen at John Estrada, di ba? Na kamakailan nga isiniship ito kay Donnie Pangilinan dahil doon sa kanilang Netflix TikTok series, ano. So anyway, that kind of love is hamon ko rin dahil alam ko dito sa Unbettable Channel ay marami ring mga shippers, marami ring mga nagpupush ng tambalang Barda na talaga namang nung mga nakaraang araw, nakaraang panahon na binopodcast natin dito, ang dami talagang kinikilig. This time po, ito po, may handog silang proyekto sa ating lahat na hinihingan tayo ng suporta. O, di ba? Basta kami sa Team Unbearable or sa Unbearable Channel, susuportahan po natin yan. And then again, Barbie, congratulations. David, congratulations. Sa mga bumubuo dyan sa Packet Media Productions at kina-direct Catherine Sisik Camarillo at sa lahat po ng mga kasamahan sa That Kind of Love. Nagpapasalamat kami dito sa Unbearable Channel. Ako ang inyong lingkod, Ambet Nabus po, sa ngalan ng aking mga sponsors at mga subscribers na talaga namang nagtsatsaga na sabi nga ni Nanay ni Christy, sabi nga ni na Mr. Fu, ni na ganyan, hoy friend, talagang ano kami ha, tinatapos namin na hindi namin ini-skip yung mga sponsors mo, mga commercials mo, para daw bongga. Anyway, thank you very much. At sa mga lahat na makasama ko sa Empress, ang Multimedia Press Society of the Philippines, ito na po ang hamon sa atin ng panahon natin ngayon. Magandang araw po, mabalos sa ating